lalaki, 24 taong gulang. Noong ika-18 ng Oktubre, dumating sa lungsod ng Gianghai sa pamamagitan ng barko. Ipinanganak sa ospital ng Gianghai. Namatay ang parehong magulang noong 5 taong gulang siya. Mula noon tumira sa ampunan. Nawala at hindi na nakita pa sa edad na 54. Matapos umalis sa ampunan, walang nang nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Ito lang ang impormasyon, ngunit napangiti ako. Mas kaunti ang impormasyon, mas kahina-hinala ang taong ito. Nagpadala ng mensahe kay ikaw. Pakiusap, subaybayan si Xiaoling na dumating ngayong araw. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Ilang minuto ang lumipas, tumawag si ikaw. Senyorito, itong si Xiaoling na ito. Ngayong araw lang dumating sa lungsod ng Gianghai. Nakaligtas siya ng isang babae na ginugulo ng mga masasamang loob. Nabalitaan ng babae na bagong dating si Xiaoling. At wala pang matirhan. Kaya't pinatuloy niya si Xiaoling sa atik ng kanyang bahay. Ang address ay 7,602 sa tirahan ng Egisd. Nang marinig ko ito, bigla kong naintindihan. Sa orihinal, pagdating ni Xiaoling, agad niyang ililigtas ang pangalawang babaeng bida. Kung hindi ako nagkakamali, kinabukasan hahanap ng trabaho si Xiaoling. At makikita niya ang anunsyo na naghahanap ng security guard ang kumpanya ni Tide Winhai. At ang gulong ng kapalaran ay magsisimulang gumulong. Tinitingnan ni Xiaoling ang paligid ng tirahan sa Digisd. Hihe, ang bait naman sa akin ng magandang ate. Hinanapan pa ako ng matitirhan. Tama nga ang sinabi ng aking guro. Ang mga babae sa lungsod ay mababait. Ay, nga pala, mayroon pala akong kasunduan sa kasal. Sa panganay na anak ng angkan ng mga githi ata. Habang iniisip niya ito, may narinig siyang malambing na boses mula sa ibaba. Xiaoling, nilalamig ka ba? Kailangan mo ba ng karagdagang kumot? Nagpakita ng masigasig na ekspresyon si Xiaoling. Ayos lang, ayos lang. Sapat na itong pwesto ko. Magandang ate, matulog ka na. Walang nang marinig na ingay mula sa ibaba. Ngumingiti si Xiaoling at sinabi. Ang makasama ang isang magandang ate ay parang panaginip. Sa ibaba, isang babae na nakasuot ng damit na pantulog ay nakaupo sa harap ng mesa. Mahigpit niyang hinahawakan ang bawat resibo ng ospital. Nakakunot ang kanyang kilay. Nagpapakita ang kanyang mga mata ng pag-aalala at pangamba. Pagod na siya. Maagang namatay ang kanyang ama at ang kanyang ina ay 6 na buwan na ang nakalipas. Nasugatan ng malubha dahil sa isang aksidente sa sasakyan. At na ospital. Ang gastusin sa pagpapagamot ay halos umuubos na sa kanyang pera. Araw-araw ay nagtatrabaho lang siya para kumita ng pera at magbayad. Parang wala nang magandang nangyayari sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa ilang. Magaan na ingay. Ano iyon? Medyo sumasakit ang ulo ko, bumangon ako mula sa kama. Ang ingay ay parang nagbubuklat ng libro. Hindi kaya si Thanfu yun? Binuksan ko ang aking cellphone para tingnan ang oras. 2 oras ng madaling araw. Naisip ko ito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Totoo nga. May nakikita akong mahinang liwanag sa ilalim ng pinto ng silid-aklatan. Pagkatapos ng 10 minuto, mayroong isang libro na nakapatong sa mesa ni Dred Thanfu, na naglalabas ng itim na usok. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ipinakita ang mga mata niya na may mga espesyal na rune. Si Tan Thanfu ay parang nakikita ang nilalaman ng libro. Sa sandaling ito, bahagyang umilaw ang libro. Nagbago ang ekspresyon ni Dred Thanfu. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At mabilis na pinalitan ito ng ordinaryong libro sa mesa. Bahagyang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Hinarang ko ang pinto at pumasok. Thanfu, bakit hindi ka pa natutulog? Sinabi ni Glenn Thanfu sa malamig na tono. Dahil ayaw kong matulog. Huwag kang magsinungaling. Sa isang sulyap ko, nakikita kong pagod ka na. Tingnan mo ang mga mata mo. Ang mga itim na bilog sa paligid ay parang inusukan. Inilagay ko ang mga gamit na inihanda ko sa mesa. At tiningnan si Dred Thanfu na may madidilim na bilog sa kanyang mga mata.
Sa pagkarinig nito, natahimik si Ted Van Thu ng ilang sandali. Hindi niya masabi na nagsasanay siya ng mga bawal na aklat. Ngunit kahit sabihin niya, natatakot siya na hindi maniniwala si Tae-ho Tide. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong tao na walang alam tungkol sa mundo ng mga mandirigma. Hindi ka rin natutulog? At saka, anong niluluto mo? Parang may naamoy si Ted Van Thu na matamis. Binuhat ko ang bowl sa mesa. At nakangiting sinabi, gumawa ako ng luya na may pulang asukal. Halika, susubuan kita. Nagkunwari si Ted Van Thu na malamig at umiling. Matulog ka na. Hindi ko kailangan. Hindi pwede. Dito lang ako upo at maghihintay hanggang matapos kang uminom bago ako umalis. Hindi maganda sa katawan ng mga babae ang ginaw. Hindi ka rin masyadong kumain kanina. Sumandok ako ng isang kutsara ng tubig na may pulang asukal. At dinala ito sa bibig ni Ted Van Thu. Bahagyang sumimangot si Ted Van Thu. Kung hindi masarap, ibibigay ko sa'yo para makauwi ka na at makatulog. Nang marinig ko ito, masaya ako. Nakita kong nakakunot ang kilay ni Ted Van Thu. Na parang may tinitikman. Umaasa ako at nagtanong, masarap ba? Walang ekspresyon sa mukha si Ted Van Thu. Sinabi niya, huwag masyadong marami. Masyadong malakas ang apoy. Katamtaman lang. Paano naman yun? Ako kaya ang Diyos ng kusina. Nadama ng dalisay na bagay ng pag-ibig. Ang kasiyahan. Masarap. Nadagdagan ang puntos ng isa. Bahagya akong natigilan. Ginagantihan ako ng pag-ibig, di ba? Tiningnan ko si Ted Van Thu. Tiningnan ang kutsara sa aking kamay at nakaisip ng magandang ideya. Ay, bakit naman kaya? Hayaan mong tikman ko itong kutsara na ito. Para malaman ko kung tama ang alat. Sa pagkakataong ito, si Ted Van Thu naman ang natigilan. Sandali, anong sinabi niya? Gagamitin niya ang kutsara para tumikim. Iniunat ni Ted Van Thu ang kanyang kamay. Para pigilan ang kutsara ko. Kung tutuusin, ginamit niya rin ito. Sa kasamaang palad, hindi niya nahawakan ang tao. Sa halip, narinig niya ang tunog ng pag-inom ng sabaw at bibig mula sa likuran. Napakatamis at malambot. Ang sarap ng tubig na may pulang asukal. Bakit hindi mo nasarapan? Bahagyang natulala si Ted Van Thu. Ginamit mo talaga ang kutsarang ginamit ko. Nang marinig ko ito, sinadya kong sabihin. Bukod pa doon, napakalinis nito. Salamat sa pagkain. Nahiya si Ted Van Thu at nagalit. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa akin. Ikaw naman Yakis. Kumakain ka ng laway ng ibang tao. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Natigilan ako. Sandali, Van Thu. Totoo ba yan? Walang saysay ang makipag-usap sa isang manyakis na katulad mo. Wala na akong sasabihin. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Kinaumagahan. Kumakain si Ted Van Thu ng agahan na may malamig na mukha. Tama nga. Nakayuko. Ay, Van Thu. Huwag ka nang magalit. Nalito lang ako kagabi. Kaya ko nagawa iyon. Bigla akong nagtatakang nagtanong, Van Thu. Anong klaseng pampaganda ang ginagamit mo kamakailan? Nagtatakang sumagot si Tae Van Thu, pampaganda? Hindi ako gumagamit niyan. Kung ganon, nakakapagtaka. Kagabi, malinaw na madilim ang bilog sa ilalim ng iyong mga mata. Bakit wala na ngayon? Nang marinig ni Ted Van Thu ang aking sinabi, sumigaw din ang puso niya. Nakakahiya. Akala ko dahil nagsasanay ako ng bawal na mahika. Kaya nagkaroon ako ng madidilim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ngunit hindi alam ni Tae-ho Tide. Sa medyo natataranta na tono. Sinabi niya, hindi ko alam. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Babalik muna ako sa silid-aklatan. Isinara ni Ted Van Thu ang pinto at sumandal dito. Humigpit ang kanyang kamay. Nagpakita ang kanyang mukha ng sakit. Nakakainis. Kailangan kong maging mas maingat. Kung malalaman ni Tae-ho Tide ang aking sikreto. Hindi alam ni Ted Van Thu kung ano ang dapat gawin. Ang deep ang pinakamalaking sikreto niya.
Ngunit si Ho Tide ay isang ordinaryong tao. Mataas na paaralan ng Gianghai. Pagkatapos ihatid si Deadlin Hai, unti-unting naging kakaiba ang ekspresyon ko. Pumunta kayo sa ospital ng Gianghai. Opo, senyorito. Si Xiaoling, kagaya ng inaasahan, ay lumabas ng bahay ngayong umaga para maghanap ng trabaho. At nakita ang anunsyo na naghahanap ng security guard ang kumpanya ng gamot ni Tide Winhai. Bagamat malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya, ang kapangyarihan ng mundong ito ay nagdala pa rin kay Xiaoling sa kumpanya ni Tide Winhai para magtrabaho bilang security guard. Habang nagmamaneho sa daan, bumulong si Ikaw. Senyorito, may sumusunod sa atin. Bukod pa roon, isa siyang napakalakas na tao. Si Ikaw, bilang isa sa mga kilalang master sa mundong ito. Bagamat napakatago ng taong iyon, nararamdaman pa rin ni Ikaw. Hindi ako nag-abala at tumango. Alam ko na. Huwag mo siyang pansinin. Nang marinig ito ni Ikaw, bahagya siyang natigilan. Tiningnan niya ako sa rearview mirror. At nakita ang aking walang pakialam na mukha. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang tingin. Medyo nagulat siya sa kanyang puso. Naramdaman ng senyorito. Kahit ako, bahagya ko lang nararamdaman ang nakatagong aura. Ngunit sinabi ng senyorito na alam niya. Hindi ordinaryong tao ang senyorito. Hula ko ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Malamang isa siyang tauhan sa tabi ni Dred Thanthu. Si May Tuit, sa orihinal, ay palaging kanang kamay ni Dred Thanthu. Siyempre, napakasama rin ang kanyang sinapit. Una, pinatay ang kanyang kapatid. Pagkatapos, si Xiaoling, ang pangunahing tauhan, ay nakahanap ng paraan para kontrahin ang pamamaraan ng pagtatago. At pinatay siya. Pero hindi ko inaasahan na nasa tabi na siya ni Dred Thanthu. Sa orihinal, ang BCTC ay lumilitaw sa mundo. Ang lahat ng tauhan ng deep ay tumatanggap lang ng BT. ETC. Sandali di. Sa aking isipan, naisip ko ang kamakailang kalagayan ni Dred Thanthu. Madidilim na bilog sa ilalim ng mata. Deep. Kutsilyo. May tweet. Hindi kaya hindi pwede. Huminga ako ng malalim. Sa orihinal, hindi sinabi kung paano nagsasanay si Dred Thanthu. Kaya akala ko mahina pa si Dred Thanthu. Ngunit tila ganoon. Nakuha na ni Dred Thanthu ang organisasyon ng DIP. Kaya nagsimula na siyang magsanay. Bigla kong naintindihan. Nang maisip ko ang kanyang pag-iwas at paghihirap. Natawa ako. Hihi. Ganun pala. Sa tanggapan ng Pangulo ng kumpanya ng gamot na Finhip. Nalaman ko na, ina. Aayusin ko agad. Ama, paano ko makikiusap kay si Ho Tide? Ano? Alam na ni Ama ang tungkol sa Tufin. Nanghihina ang mga mata ni Tide hinang ibaba niya ang telepono. Bakit ganito? Lahat ay nangyayari ayon sa sinabi ni si Ho Tide. Malapit nang mag-bankrupt ang kanilang kumpanya. Marahil ay nalaman na ng mga empleyado sa loob ang ilang impormasyon. Kaya nagtipon sila sa ilalim ng gusali ng kumpanya para magreklamo. Ngunit wala man lang magawa si Tide Winhai. Wala siyang perang ipapasahod sa mga empleyado. Hindi niya alam kung bakit. Biglang nakaramdam si Tide Winhai ng pagkabigo. At gusto nang sumuko. Tunog ng pagpatak ng luha. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Tide Winhai. Sa sandaling ito, tok-tok. Pangulong Piling. Ang mga nagkakagulo ay naalis na lahat ng mga bagong security guard. Okay lang ba kayo? Pinunasan ni Tide Winhai ang kanyang luha at sinubukang sabihin, okay lang ako. Pumasok ka, Kiren Xian. Sa sumunod na segundo, pumasok si Kiren Xian. Anong sinabi mo? Naalis na ang mga nagtitipon sa ilalim ng gusali ng kumpanya? Nagliwanag ang mga mata ni Kiren Xian. Pangulong Piling. Isang bagong security guard ang kumuha sa kanila. Parang martial artist ang taong iyon. 2 o 3 suntok. Pinabagsak na niya ang mga namumuno. Ang pangalan niya ay Xiaoling. Bagong dating siya sa lungsod ng Gianghai.
Gusto niya talagang maghanap ng trabaho. Kaya pumunta siya sa atin. Sa pagkarinig nito, nagpakita rin ng pagtataka si Kire Uinhi kay Xiaoling. Nasaan siya? Dalhin mo siya sa akin. Pagkaalis ni Kiran Sen, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Kire Uinhi. Makikita niya ang nagangalang Xiaoling mamaya. Kung malakas talaga ang taong iyon, hindi na niya kailangang mag-alala na makapasok ang mga taong iyon sa kanyang tanggapan. Ngunit hindi ito pang matagalang solusyon. Bukod pa doon, malapit na ang 3 araw na binigay ni si Ho Tide. Ospital ng Gianghai. Pupuntahan ko ang pasyente sa room 302. May bahagyang inis si Yung Tigislan. Nahuli kasi siya sa kanyang part-time job kanina. Kaya medyo late siya nakarating. Nang marinig ito ng nurse, binuksan niya ang sistema at tinignan kung kamag-anak siya ni Engilan. Kamag-anak po ba kayo ni Engilan? May dumalaw na po sa kanya kanina. Natigilan si Yung Igislan. May dumalaw na po sa kanya kanina. Sino po? May pangalan po ba siya? Nagmamadaling tanong ni Yung Igislan. Sumagot ang nurse. Hindi ko po alam ang pangalan. Pero lalaki po siya. Sabi niya, estudyante siya ni Engilan. Estudyante. Paulit-ulit na nagpasalamat si Yung Tigislan. Sige po, maraming salamat. Pagkatapos sabihin ito, tumakbo siya papunta sa room ng pasyente. Pagkarating ni Yung Tigislan sa harap ng room 302, narinig niya ang isang malumanay at garalgal na boses mula sa loob. Guro, Van, dinalaw kita. Nasa ibang bansa ako noon. Ngayong taon lang ako nakauwi kaya ko nalaman na naaksidente ka sa sasakyan. Habang nagsasalita ng garalgal, bahagyang namumula ang mga mata ni Yung Tigislan. Kinagat niya ang kanyang labi at binuksan ang pinto. Sa isang iglap, parang ngayon lang niya napansin si Yung Tigislan. Nilingon ko at nang makita ko si Yung Tigislan, natigilan ako sandali. Pagkatapos ay bumawi ako. At dali-daling pinunasan ang aking mga luha gamit ang manggas ng aking damit. Ah, hello po. Hindi ko alam na may dadalaw sa inyong gurong fan ngayon. Kung dumating na po kayo, aalis na po ako. Pero, nang lagpasan ko si Yung Igislan para lumabas, hinawakan ako ni Yung Igislan at sinabing, sandali lang po. Bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Hihi! Tagumpay! Bahagyang nalulungkot kong tinignan si Yung Igislan. Bakit po, miss? Estudyante ka ba talaga ng nanay ko? Hindi inaasahan ni Yung Igislan na pagkatapos ng matagal na panahon. May estudyante pa pala ang kanyang nanay na dadalaw sa kanya. Kung gising lang ang kanyang nanay, tiyak na matutuwa siya, di ba? Ang aking ekspresyon mula sa malungkot ay unti-unting nagiging nagtataka. Kung ang guro ay nanay mo, tiyak na ikaw si Yung Tigislan. Di ba? Sa sandaling sinabi ko ito, nanginig ang puso ni Yung Igislan. Paano mo nalaman? Malungkot kong tinignan ang kumatos na si Engilan. Sinabi sa amin ni Gurong Anv noon kung gaano kagaling ang anak niya na si Yung Tigislan. Kung gaano siya katalino, mabait at masunurin. Nanghihinayang lang ako dahil late na ako nakadalaw kay Gurong Anv. Paumanhin po. Sa sandaling sinabi ko ito, biglang tumibok ng malakas ang puso ni Yung Tigislan. Humihikbi siyang umiyak. Iniyakap ko si Yung Tigislan. Paumanhin po. Puno ng pagsisisi at katapatan ang aking boses. Hindi umimik si Yung Tigislan at sumandal sa aking dibdib. Mas lalo siyang umiyak. Ang hindi napansin ni Yung Tigislan ay ang malungkot kong ekspresyon na unti-unting nawawala at napalitan ng isang kalmado at malamig. Ang pangalawang babaeng bida sa orihinal, si Yung Tigislan. Dahil sa pagkamatay ng kanyang nanay. At dahil sa atensyon at aliw ni Tulin. Ganap na siyang ma-in-love kay Tulin. At magiging malaking tulong sa kanya. Sa huling sandali. Sa orihinal. Dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan. Nagsakripisyo siya ng kanyang sarili. Kaya nakalaya si Tulin at nakaabot sa summit ng Grandmaster. Kaya hindi maiiwasan na makipaglaban si Tled Thanthu. Kung kaya kong sabihin, itong si Yung Tigislan ay isang napakahalaga na karakter.
para maabot ang layuning ito. Kaya wala akong choice kundi ang gumamit ng anumang paraan. Pagkatapos umiyak ni Yung Tigislan. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang nararamdaman, medyo nahiya siya. Tiningnan ko si Yung Tigislan at bahagyang bumuntong hininga. Kailan po ito nangyari? Sa pagkarinig nito, dumilim ang mga mata ni Yung Tigislan. 6 na buwan na ang nakakalipas. Nagbibisikleta pa uwi ang nanay ko gaya ng dati. Nang tumawid siya sa daan, bigla siyang binangga ng isang sasakyan na sumalubong sa red light at bumagsak sa lupa. Nahimatay ang nanay ko sa lugar. Buti na lang at naagapan kaya nailigtas siya. Pero sabi ng doktor, hindi na siya magigising pa. Bukod pa doon, kailangan pa niya ng patuloy na paggamot para mabuhay. Hindi na napigilan ni Yung Tigislan ang kanyang hikbi. Hindi niya sinabi na napakamahal ng gasto sa pagpapagamot araw-araw. Napakamahal. Sa puntong iyon, kahit na magtrabaho siya ng 4 na trabaho sa isang araw, hindi niya kayang bayaran. Bagamat naramdaman ni Yung Tigislan na may pera ako, hindi niya rin sinabi kung kaya niyang manghiram ng pera. Nakahiram na siya. Matagal na siyang iniiwasan ng kanyang mga kaibigan. Ayaw niyang pati ang natatanging estudyante na nakakaalala sa kanyang nanay ay hindi na rin dumalaw. Bago umalis, nagpapasalamat na muli si Yung Tigislan sa akin. Salamat dahil naaalala mo pa ang nanay ko. Salamat, Say Hotie. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Okay lang po, Ate Tigislan. Kung may kailangan ka po, tawagan mo lang ako. Dahil noong nag-aaral pa lang ako, pinahahalagahan ko na sigurong Fandilan. Natural na hindi ako gagambalain ni Yung Tigislan. Umiling siya. Okay lang ako. Kaya ko ito. Tumango ako. Sige po, kung ganun, aalis na po ako. Pagbaba ko, tiningala ko ang residential area. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at tumawag. Hello, Director Le, di ba? Sa ospital natin, may pasyente sa room 302. Ang pangalan niya ay Ilan. Libre na ang lahat ng kanyang gasto sa pagpapagamot. Tama, tandaan mo na may nagbayad na. Pagkababa ng telepono, bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Sige, opisyal nang magsisimula ang plano. Tulin. Inaabangan ko ang opisyal na pagkikita natin. Sa bintana ng bayaran sa residential area. Nagulat si Yung Tigislan. Ano? Sabi mo, ang utang ko sa bayarin sa ospital ay binayaran na lahat. Nakatingin ang nurse at tumango. Tama po, Miss Yung. Ipinapakita ng sistema na ang iyong bayarin ay binayaran ng buo 2 oras ang nakakalipas. Bahagyang kinakabahan ang boses ni Yung Tigislan. Pwede ko po bang malaman kung sino ang nagbayad? Umiling ang nurse. Paumanhin po, Miss Yung. Hindi po ako ang nasa bintana kanina. Kaya hindi ko po alam kung sino ang nagbayad. Bukod pa doon karaniwan. Hindi po namin itinatala ang pangalan ng taong nagbayad. Habang sinasabi niya ito, bigla na namang nagsalita ang nurse. Ang mabait na taong iyon ay nagdeposito pa ng 2 milyon sa account ng nanay mo. Miss Yung, okay lang po kayo. Pinigilan ni Yung Tigislan ang kanyang nararamdamang pananabik at lumabas ng ospital. Sa mataas na palapag ng ospital, nakatayo ako ng walang ekspresyon. Sa harap ng isang floor-to-ceiling window, tinignan si Yung Tigislan na nagpapakita ng kanyang nakaka-relax na ekspresyon. Tagal na nating hindi nagkita. Masaya ka ba? Sa hinaharap, magkakaroon ka pa ng mas magandang panahon. Ituring mo na lang nakabayaran ko ito sa panlilinlang. Sa orihinal mong plot. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at tumawag. Sige, sundin niyo ang plano at maghanda na kayo para kumilos. Tumingin ng kakaiba si Ikaw sa akin. Senyorito ang nagngangalang. Gilan ba ay guro? Bakit may hindi ba alam ang iba? Si Ikaw, bilang aking malapit na bodyguard. Bakit hindi niya alam? Sinulyapan ko siya na parang isa siyang tanga. Ah, paano naman? Ang pangalan na Vengilan ay. Ngayon ko lang nalaman nang tiningnan ko ang listahan ng pasyente sa residential area. Huwag ka nang magtanong.
Mag-concentrate ka na lang sa pagmamaneho. Maghanda ka para sa gagawing pagtatanghal ngayong gabi. Pagkatapos kong sabihin ito, bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Tila iniisip ang nakakatuwang mangyayari ngayong gabi. Sa labas ng convenience store sa gabi. Ilang lalaki sa isang van. Ang tinitignan ang sitwasyon sa convenience store sa pamamagitan ng bintana ng sasakyan. Lumabas si yung Higislan na masayang naglalakad papunta sa ospital. Unti-unting dumidilim ang langit. Walang kamalay-malay si yung Higislan na naglalakad sa isang maliit na daan. Na lagi niyang dinadaanan. Hindi ko lang alam kung bakit. Ngayon, napakatahimik at walang tao dito. Biglang lumabas ang ilang tao mula sa likod ng malaking puno. Nagbago ang ekspresyon ni yung Higislan. Sino kayo? Anong gusto niyo? Ang nakamaskarang lalaki na namumuno ay nagsabi ng isang pangungusap. Na nagpabula sa kanyang mukha. Anong gusto namin? Ang lalaki na kasama mo noong araw na iyon ang nakasakit sa kapatid namin. Hanggang ngayon, nasa igis pa rin siya. Sabihin mo sa akin, anong gusto naming gawin ngayon? Pagkatapos sabihin ito, ang nakamaskarang lalaki ay kumuha ng kutsilyo sa kanyang baywang. Nanginginig na sinabi ni yung Higislan. Malinaw naman na kayo ang nanggugulo noong araw na iyon. Tumulong lang si Tulin sa nangangailangan. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang sumigaw ang namumuno. Tumahimik ka. Sinong may pakialam doon? Nagulat si yung Higislan. Hindi na niya nagawang banggitin ang nangyari noong araw na iyon. Hindi ba kayo natatakot sa pulis? Tumawa ang namumuno. Puno ang parke. Kung patayin ka namin at itapon ang iyong bangkay, walang makakakita. Patayin niyo siya. Nang makita niya ang tagpong ito, walang pag-aalinlangan si yung Higislan. At tumakbo sa loob ng kagubatan. Bakit naman? Hindi pa nakakalayo si yung Higislan. Naramdaman niya na may dugo sa kanyang bibig. Madalas siyang nagpupuyat sa kanyang part-time jobs at kulang sa nutrisyon. Naging sanhi na rin ito ng kanyang pisikal na paghina sa sukdulan. Sa sandaling ito, ang labasan ng parke. Humihingi ng paumanhin ang ilang empleyado ng parke. Para sa pagharang sa labasan. Paumanhin po, paumanhin po. Pansamantalang inaayos ang parke ngayon. Sa palitan ng mga kagamitan bukas. Okay na po ulit ito. Sana maintindihan nyo. Maintindihan. May ilang taong matalas ang mata at nagtataka. Bakit nakakapasok ang taong yun? Nang marinig ito, umiti ang empleyado. Dahil sila po ang nagtatayo ng parke. Tumakbo si yung Higislan sa likod ng isang malaking puno. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag sa pulis. Isang tagpo ang nangyari na nagpatigil sa kanya. Walang signal ang serbisyo sa lugar na kinaroroonan mo. Dapat malaman mo na ang espesyal na numero ng mga otoridad. Kahit walang signal ang iyong telepono, magagawa mo pa ring tawagan. Kung may sitwasyon na hindi mo magawang tawagan. Kung ganon may papakita nito na malapit sa iyo. Kahit ang signal tower ay wala na. Nasa sitwasyon na walang tao. Bakit naisip nito ang ganoong oras? Isang kutsilyo ang tumusok sa malaking puno. Kung saan sumasandal si yung Higislan. Nakita na kita. Nahulog ang loob ni yung Higislan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong patayin. Padumami ang mga nakamaskarang lalaki. At direktang kinontrol siya sa lupa. Ano ang silbi ng pagtakbo ng mabilis? Desperado ang mukha ni yung Higislan. Huwag niyo akong patayin. Pero para bang hindi nakikita ng nakamaskarang lalaki. At sinabi niyang nanunuya. Hihi sa susunod, maging mas alerto ka. Huwag mo guluhin. Ang mga taong hindi mo dapat ginugulo. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kutsilyo. At isinaksak ito sa mukha ni yung Higislan. Natakot si yung Higislan at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang malamig at punong-puno ng galit na boses. Ang lumitaw sa tabi ng taingan ni yung Higislan. Bitawan niyo siya. Pagkatapos ay naririnig ang pagmumura at awayan ng mga nakamaskarang tao. Tumagal ito ng wala pang ilang minuto. Narinig ang nagugulat at nagpapanik na boses ng nakamaskarang tao. Tandaan mo iyan. Babalik ako para hanapin kayo.
Ate Gislan, okay lang po ba kayo? Gulat na nagdilat ng mata si yung Gislan. Sir Hotile. Bakit ka nandito? Nag-aalala akong tumango. Ako, yun. Pagkatapos kong bisitahin si Gurong Uan, pauwi na ako. Bigla kong narinig ang sigaw na ito sa kakahuyan. Kaya nagmamadali akong tumakbo rito. Tinatakot silang lahat ng mga masasamang tao. Tama, nag-aral ako noon. Hindi maiwasan na kaya kong harapin ang mga maliliit na bandido. Sa sandaling sinabi ko ito, tumulo ang mga luha ni yung Gislan. Bigla siyang tumakbo sa aking yakap. Humihikbi. Natatakot ako. Malinaw naman na gumaganda na ang buhay. Natatakot ako. Inalo ko si yung Gislan na nakayakap sa akin. Okay na. Okay na po kayo, Ate Gislan. Sino ang mga taong ito? Bakit niyo hinahanap si ate? Humihikbi na sinabi ni yung Gislan ang nangyari noon. Pagkalipas ng ilang sandali pagkatapos marinig ang simula ng kwento. Sinabi ko ng galit. Ang tapang naman para bulihin kayo. Huwag kang mag-alala, Ate Gislan. Pupunta ako sa pulisya. Tiyak na mahuhuli namin ang mga taong ito. Pagkalipas ng kalahating oras, pagkatapos kong bisitahin ang nanay ni yung Gislan. Iminungkahi kong ihatid si yung Gislan pauwi. Sa upuan sa likod ng mamahaling kotse. Mukhang balisa si yung Gislan. Sa kanyang buong buhay, hindi pa siya nakaupo sa isang kotse na ganito kamahal. Sa parehong oras, sumisibol sa kanyang puso. Ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng inferiority. Parang napansin ko ang puntong ito. Inalo ko siya. Huwag kang kabahan, Ate Gislan. Kung anak ka ni Gurong Uan. Kung ganun, ate kita. Kung may problema, pwede kang pumunta sa akin. Matulog ka muna. Pagdating natin, gigisingin kita. Pagkatapos magpahinga ni yung Gislan at nakatulog. Ang nag-aalala. At mapagmahal kong ekspresyon ay dahan-dahang nawala. Hihe, ang plano ay talagang gumagana. Sa gabi, sa bahay ni yung Gislan, si Tiulin ay nakangiti. Ang ganda ni Pangulong Biden ah. Hindi ko akalain na ganun kaganda ang amo ko. Tama, bakit hindi pa umuuwi si magandang ate? Sa sandaling ito, parang nakaramdam si Tiulin ng isang aura. Nagmamadali siyang pumunta sa bintana. At tumingin sa labas. Isang bagay ang nangyari na hindi niya inaasahan. Ang maganda niyang ate ay bumaba mula sa isang mamahaling kotse. Bukod pa roon, tinulungan pa siya ng isang lalaki. Parang nakakain si Tiulin ng isang langaw. Nadumikit sa kanyang dumi. Hindi siya mapalagay. Hihi, ordinaryong tao lang. Si Tiulin. Pagkatapos maramdaman na ordinaryong tao lang ako. Bigla siyang natawa. Ordinaryong tao lang. Paano naman ako magpapahiya sa isang henyo na tulad ko? Ang lalaking ito na medyo gwapo. Na may kaunting pera. Paano niya maagaw sa akin ang magandang ate? Sa ibaba, masaya kong tinulungan si yung Gislan na makababa sa kotse. Mahihiyang lumingon si yung Gislan. Ah! Salamat sa iyo ngayon. Umiling ako. Okay lang. Dapat sabihin na buti na lang at nakarating ako agad. Kinagat ni yung Gislan ang kanyang labi. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho pa uwi. Namumula siyang nagmamadaling naglakad pa uwi. Kung sakaling magkita ulit tayo. Kumaway ako. Magkita tayo bukas. Sa sandaling ito, tumingala ako. Sakto kong nakita ang bida sa orihinal, si Tiulin. Tiulin, ito na siguro. Ang unang pagkikita natin, di ba? Inaabangan ko. Magkakaroon ka ng ibang buhay kaysa sa orihinal. Naging napakalmado ang aking ekspresyon. Talagang madaling pataasin ang simpatsya ng pangalawang babaeng bida. Ang gago talaga. Pero kinakalkula ang oras. Ang mga nangyayari sa orihinal ay dapat nang nangyayari. Sa oras na iyon, ganap ko nang makukuha si yung Gislan. Tumingin ako sa salamin at tumingin sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit, pero sa paggawa ng mga bagay na ito, parang wala akong anumang pakiramdam. Nang pagkakasala, bahagya akong bumuntong hininga. Then miss na kita. Sa sumunod na segundo,
Isang kutsilyo ang tumutok sa aking leg. Tumahimik ka. Buong araw akong sinusundan ni Maituit. Pero napigilan niya ang pagpatay sa akin. Pero hindi ko alam. Nahihiya siyang makita akong nakikipaglandian sa ibang babae. Bukod pa roon, sinabi ko pang miss ko si Ded. Fanfu. Hindi ba't pinagtataksilan ko ang amo ko? Hihe, sa wakas nagpakita ka na rin. Bahagya kong itinaas ang sulok ng aking bibig. Sa kabilang banda, nang dalhin niyong igislan ang ibang emosyon pa uwi. Narinig ang nagsiselos na boses ni Tulin. Magandang ate. Sino yung lalaking yun? Mumiti si yung Tingiflan. Estudyante siya ng nanay ko. Sakto na dumalaw siya ngayon sa nanay ko. Hindi binanggit ni yung Igislan na muntik na siyang mapatay ng mga bandido. Magandang ate. Wala kayong relasyon sa isa't isa, di ba? Magandang ate. Napakaganda mo. Sigurado akong may gusto siya sa'yo. Nang marinig ang tanong ni Tulin, natigilan si yung Igislan. Sinusiraan niya si Ho Tided. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo. Tulin, ano ba yung sinasabi mo? Estudyante si Ho Tidis ng nanay ko. Ano bang pinagsasabi mo tungkol sa? May relasyon kami? Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pagkadismaya kay Tulin. Nilagpasan niya si Tulin at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Pero tinignan ni Tulin ang magandang ate. Bigla siyang naging malamig. At natigilan agad. May mali ba akong sinabi? Natulala si Tulin. Yung lalaking yun. Talagang nagpaparamdam sa akin na hindi ako komportable. Hindi talaga ako nagkakamali. Hindi talaga maganda yung lalaking yun. Hindi ako natakot. Anong problema, miss? Parang hindi ko maalala na may ginawa akong mali. Sa'yo. Nang marinig ito, hinigpitan ni Maituit ang kanyang pagtingin sa akin. Sa katawan ng isa't isa, walang anumang kultibasyon. Malinaw na ordinaryong tao lang siya. Bakit siya ganun kalmado? Siguro nagkukunwari lang siya. Hindi ko alam kung anong nakita ng amo sa kanya. Sa pag-iisip nito, lalong humigpit si Maituit. Para maramdaman ko ng malinaw. Ang lamig ng dulo ng kutsilyo sa kanyang leg. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Tinitignan lang kita kaya papatayin kita. Sisisihin mo lang ang swerte mo. Naramdaman ko ang hapdi sa aking leg. Pero hindi ako natakot. Ganun ba? Akala ko pupunta ka, Maituit, para magtanong. Tungkol sa nawawalang kapatid mo. Sa sandaling sinabi ko ito, biglang nanginginig ang puso ni Maituit. Naging nagulat ang kanyang ekspresyon. Agad na nawala ang kutsilyo. Naging itim na usok. Anong sinabi mo? Alam mo kung nasaan ang kapatid ko? Nakita ko ang gulat at masayang ngiti ni Maituit. Maituit, napakaganda mo talaga. Madalas banggitin sa akin ang kapatid mo. Nanghihinayang lang ako. Bahagya akong bumuntong hininga. Parang matagal ka nang nawala. Gumamit ka pa ng pangalang Maituit. Nang marinig ito ni Maituit, naramdaman niya ang tono ko. Na para bang kilala ko talaga ang kapatid niya. Agad siyang umaasa. Sabihin mo, nasaan ang kapatid ko? Bagamat nakangiti ako sa labas. Pero sa loob, lumalamig ako. Sa orihinal, si Maituit ay isang hindi matatag na elemento. Dahil ang kapatid na hinanap niya ay miyembro ng grupo ng bida. Malakas ang pananalita ng bida. Dahil sa pananalita ng grupo ng bida. At ang katayuan ng kanyang kapatid. Pakiramdam ni Maituit na malabo. Gumawa siya ng isang bagay na nagtraidor kay Jen. Fanfu. Ang mundong ibinunyag ni Fanfu. Pati na rin ang iba't ibang impormasyon tungkol sa Feta. Ay nalalaman ni Tulin at ng iba. Hanggang sa pinatay ni Dig Fanfu ang kapatid ni Maituit. Nasira si Maituit dahil sa kalungkutan. At naging isang instrumento sa pagpatay sa mga kamay ni Fanfu. Sa wakas, pinagsama-sama ng grupo ng bida ang kanilang lakas para patayin siya. Sa pangkalahatan, itinuturing siyang isang time bomb sa simula at gitna. Siya nga pala ang pinakamalakas na instrumento sa kamay ni Dig Fanfu. Isang tauhan pero sa huli,
Nagdulot ito ng pagkawasak ng mundong itinayo ni Dethantu. Hindi ako nagpakita ng anuman at umiling. Paumanhin, may tweet. Sa ngayon, hindi ko masabi sa iyo ang tungkol sa kapatid mo. Kinuyom ni may tweet ang kanyang ngipin. Anong sinabi mo? Huwag mo akong hamunin sa pagpatay sa iyo. Pero kumunot ang aking noo. May tweet. Nag-aaral pa ang kapatid mo. Pero punong-puno ka ng dugo. Sa tingin mo ba na ang pagpapakita sa harap niya sa ngayon ay angkop? Nang marinig ni Maitwit ang aking sinabi, tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Tumingala siya. May pagtatakang tumingin sa akin. Paano niya nalaman ang tungkol sa sarili niya? Hindi pa siya nagpapakita sa harap niya. Pero alam niya ang kanyang pangalan. Ang pagiging kalmado ng isa't isa ay hindi totoong nagpapakita sa kanya tungkol sa kanyang kapatid. May plano pala siya. Hindi bale, may tweet. Mahalaga ba kung paano ko nalaman ang tungkol sa'yo? Umiti ako. Marami akong alam kaysa sa inaakala mo. Tumahimik si May Tweet. Hinawakan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ako. Gusto kong malaman kung anong iniisip mo sa katawan ko. Pero kahit anong tingin niya, ordinaryong tao pa rin siya. Hindi ilalabas ng amo niya ang anumang impormasyon. Paano nalaman ng taong nasa harap niya? Balisa at inis na inis si May Tweet. Mas mapanganib ang lalaking ito kaysa sa inaakala ng amo. Bigla akong nagsalita. Hindi ba't iniisip nitong lalaking ito na napakadelikado? At pinapatay niya siya para alisin ang mga problema sa hinaharap. Pero huwag kang mag-isip. Dahil dapat mong malaman kung nasaan ang kapatid mo. Tama. Nakakainis. Kinuyom ni May Tweet ang kanyang mga ngipin. Napakadelikado ng taong ito. May pakay siya sa amo niya. Malinaw na dapat na pinatay na niya siya dito. Ikaw, kailan mo sasabihin sa akin kung nasaan ang kapatid ko? Tanong ni May Tweet sa mababang boses. Hintayin ko lang sabihin sa kanya. Kaya agad siyang susugod at aatake. Umiling ako. Hayaan mo akong mag-isip. Kung mayroon kang mga kasanayan sa pagtatrabaho, bakit hindi ganito na lang? Itinaas ko ang aking 5 daliri at ngumiti kay Maitwit. Gawin mo para sa akin ang 5 bagay. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang kapatid mo. Paano? Siyempre. Hindi ko ipapagawa sa'yo ang anumang bagay na makakasama sa organisasyon sa likod mo. Nang marinig ni Maitwit ito, tumahimik siya sandali. 5 bagay? Pinapahalagahan ng isa't isa ang lakas niya. Siguro gusto niyang patayin niya ang isang tao. Tumango si May Tweet. CJ, sana tuparin mo ang pangako mo. Umiti ako sa labas. Natural. Sa kotse. Umalis na si May Tweet. May hindi may paliwanag na kahulugan sa aking mga mata. Bilang tauhan na pinagkakatiwalaan ni Dethantu. Alam ni May Tweet ang maraming bagay. Para hindi na maulit ang mga nangyari sa plot ng orihinal. Kailangan ko nang gumawa ng ilang hakbang laban sa kanya. Ang hakbang na iyon ay medyo malupit. Sana hindi mapahagulhol si May Tweet. Sa silid-aklatan ng tahanan ni T.E., bahagyang kakaiba ang atmosfera. Nakaupo si Dethantu sa harap ng mesa. Napakarami ng ekspresyon sa mukha ni May Tweet. Nakita niya ang amo niya na mismo ang naghatid sa akin. Ang paraan ng pagtitinginan ng dalawa ay nagpagulo sa kanya. Lalo na't alam niya na ako'y nakikipaglapit sa ibang babae sa labas. Kailangan ba niyang paalalahanan ang isa't isa? Sigurado siyang kung malaman man lang ito ng amo. Nilagpasan niyong igiflan si Tulin at pumunta sa harap ko. Bahagya siyang masaya. Nagulat niyang tinanong, bakit ka nandito? Nagkibit balikat ako at tumawa. Miss na kita. Sinabi niyong Igislan na malayo ang part-time job niya tuwing umaga. Hindi ba't sakto na wala akong ginagawa? Kaya pumunta ako rito para ihatid ka. Umiti si yung Igislan. Totoo ba yan? Dumaan ka pa talaga rito. Kumain ka na ba ng almusal? Natatakot akong lumiban kay Ate Igislan pagkatapos kumain. Naisip niyong Igislan ang isang bagay. Kinuha niya ang rice ball na ibinalot niya para sa akin. Tinanggap ko ang rice ball. Hindi ko maiwasang tanungin.
Hindi ba't ikaw mismo ang gumawa ng rice ball na ito? At ni Flan? Nahihiyang sumagot si Yung Kigiflan nang marinig ito. Sa tingin mo ba hindi ako marunong gumawa kaya ayaw mong kumain? Haha! Paano naman? Nagkunwari akong kakaiba ng tanungin ko si Ate Diniflan. Sino yung taong nasa likod mo dyan, si Tulin? Tahimik siyang nakatayo sa likod ko. Naging napakasama ng ekspresyon niya nang lumitaw ako. Nakakainis. Ang yaman naman niya. Nang marinig ni Engislan ang sinabi ko, naalala niya. Na mayroon palang Tulin sa likod niya. Kaibigan ko siya na tumulong sa akin noon. Dahil unang beses niyang pumunta sa Gyeonggi at wala siyang matutuluyan. Pinatuloy ko siya sa atik ng bahay ko. Si Tulin naman. Parang ipinapaliwanag ni Engislan ang sitwasyon. Lalong naging hindi komportable ang puso niya sa akin. Hindi pa nakapagpakilala si Engislan. Humakbang si Tulin sa harap ko. Tulin ang pangalan ko. Sinulyapan ko ang bidang lalaki sa orihinal na nasa harap ko. Sa loob-looban ko, parang natutuwa ako. Siya nga pala ang nasa orihinal. Padalos-dalos at mainitin ang ulo. Kung hindi dahil sa aura niya. Sigurado akong matagal na siyang namatay sa kamay ni Duthantu. Nang ilang beses. Napansin ni Engislan ang hindi magandang ekspresyon ni Tulin. Tulin, ano ba iyang ginagawa mo? Inilahad ko ang aking kamay kay Tulin. Hello, Tulin. Suho Tirit ang pangalan ko. Kung kaibigan ka ni Ate Dinislan. Kung ganon kaibigan din kita. Nang makita ni Engislan ang tagpong ito, nakahinga siya ng maluwag. Tumingala si Tulin at tinignan ako. Bagamat nakangiti ang ekspresyon ng isa't isa. Pero madalas siyang nasa malalaking bundok. Na nakikipaglaban sa mababangis na hayop. Malinaw niyang nararamdaman. Sa likod ng nakangiti kong mukha. Nakatago ang masama. Mas nakakatakot pa kaysa sa mababangis na hayop sa mundo. Mapanganib ang lalaking ito. Nagbigay si Tulin ng hatol na ito tungkol sa akin. Siguradong hindi simple ang layunin ng isa't isa sa paglapit kay Diniflan. Inilahad din ni Tulin ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni si Hodid. Hindi ako gustong makipagkaibigan sa'yo. Pero pinapayuhan kita. Naitigil mo ang masamang plano mo. At lumayo ka kay Dinislan. Nagulat ako. Anong sinasabi mo? Masama akong plano. Tumingin ako kay Dinislan. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Dinislan. At Dinislan. Nagkamali ba ng pagkakaintindi ang kaibigan mong ito sa akin? Kailangan ko bang magpaliwanag? Umiling si Dinislan. Tulin. Estudyante si Tiho Tidis ng nanay ko. Anong masama bang plano ang gagawin niya sa akin? Hindi maganda ang sinabi mo. Tulin, humingi ka ng paumanhin sa kanya. Humingi ng paumanhin sa lalaking ito. Nang marinig ni Tulin ang sinabi ni Endiflan. Nakaramdam siya ng galit sa loob niya. Paano niyang nagagawang linlangin si ate? Deliflan ng ganoon. Okay, sige, okay. Kung ganoon, ipapatikim ko sa'yo ang sakit. Nang maisip niya ito, hinawakan ni Tulin ang kamay ko. Medyo humigpit ang pagkakahawak niya. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya. Sa kabilang banda, parang may enerhiya na pumipigil sa hawak na ito. Kaya wala akong nararamdaman. Pero nagpanggap akong nasasaktan. Ah! Tulin! Bilisan mo. Bitiwan mo na ako. Napakasakit. Namumula ang aking mukha. Pero ayaw akong bitawan ni Tulin. Nang makita ni Tulin ang miserable kong hitsura. Nawala rin ang pagkapuot sa puso niya. Hahaha, dapat ganito ang hitsura ng ordinaryong tao. Kasabay nito, galit na galit si Tidiflan. Tulin! Bilisan mo. Bitiwan mo na siya. Gusto mo bang patayin si Hotide? Sa pagkarinig nito ni Tulin, dali-dali niya akong binitawan. Alam niyang lumala na siya. Tutal, ordinaryong tao lang si Hotide. Siguradong nabali na ang buto niya dahil sa paghawak niya. Pero nang makita niya na pinoprotektahan ako ni Igiflan ng ganoon, lalong naging hindi komportable ang puso niya. At Niflan, huwag mo siyang protektahan. Isa siyang masamang tao si Hotide. Ang baho ng masamang tao ay
Malapit na akong masuka. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Naramdaman ni Tulin na nasampal siya. Anong nangyayari? Sinampal ba ako? Medyo hindi siya makapaniwala na tiningnan si Englislan. Namumula ang mga mata ni Englislan. Tumutulo ang mga luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sob!